Sa kakatapos lamang po na live streaming nitong si Atty. Harry Roque, sinabi niya po mga kababayan na pinag-iisipan niya di umanong bumalik na lamang po ng Pilipinas. Harapin itong mga walang saysay niyang kaso at higit sa lahat, harapin itong administrasyong Marcos mga kababayan. Maraming nag-aabang na siguro ngayon. Higit sa lahat, itong mga nanggigigil dito kay Atty. Harry Roque para makalaboso siya. Kasi mismo si Atty. Harry Roque po, mga kababayan na nagsasabi na maaari siyang makalaboso. Yun nga, haharapin niya yung kanyang mga walang saysay na mga kaso kahit siya ay nasa loob ng kulungan. Meron pa isang video maliban po kay Atty. Harry Roque. Itong tungkol po kay Kokak mga kababayan. Di ba nagpunta po siya ng Saudi Arabia? Kung di ako nagkakamali, 2 lugar po yata yung pinuntahan niya. Una, ang tanggapan ng OWA doon sa Saudi. Siyempre may mga Pilipino. No? At ang pangalawa naman pong lugar na pinuntahan niya, yun na ho yung pakikipas, nakisalamuha na siya sa mga kababayan nating OFW sa Saudi. Natural, maraming tao talaga doon kasi mga mga kababayan nating makamarkos ika nga mga kababayan, at higit sa lahat meron pang mga ibinibigay ng mga malalaking cheque. May nagkakahalaga po ng malalaking halaga ng pera, lahat talaga pupunta ron. Nagnanais din na makatanggap ng parang, hindi ko matandaan, raffle ba yun? Parang ganun. Pero wag na ho natin pag-usapan yung tungkol doon sa merong napakalaking lugar at nasa entablado siya. Kundi itong tungkol na lang mga kababayan sa loob ng tanggapan ng OWA sa Saudi na nilangaw po si Kokak mga kababayan. May mga tao po, may mga Pilipino, mga kababayan natin nakaupo ron, pero wala kinukunan lang siya ng litrato, binibidyoan lang naman siya ng iilan lang naman, di naman po lahat. Para lang siguro ipakita ba sa mga kakilala nila roon sa Saudi na ito si Lisa, nakita ko personal. Pero yung katulad kay BP Inday Sara mga kababayan na pinagkakaguluhan, lahat halos gustong magpa-picture sa kanya. Meron pang iba, itututok yung camera sa pangalawang pangulo at hihingi ng kaunting greetings. Sa madaling salita, pinagkakaguluhan talaga si BP Inday Sara. Pero malayong-malayo po mga kababayan dito kay Kokak. Siya po parang ini-snub ng mga kababayan natin doon dahil nga parang nai-snub niya siguro siya sa pakiramdam niya, siya na lang po mismo ang lumalapit sa mga tao. Feeling close na lang siya baga mga kababayan. O eto unahin natin tong kay Atty. Harry Roque na sinabi niya nga na uuwi na siya ng Pilipinas. O eto na, panoorin natin. Hapon po, nagkaroon ng pag-rally muli para hingin ang pagpapalaya ni Tatay Digong. Wala po ako doon dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso, at yun naman aking manumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no? Dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin, no? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na lang ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong.
So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan, 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Pinag-iisipan pa lang naman mga kababayan. Pero ngayon marami nang gigil na gigil. Gusto nang hulihin itong si Attorney Harry Roque. Baka isa na po dito mga kababayan si General Torre at saka si Boying Rimulya, syempre. Hindi na mahuli-huli doon sa labas eh. Mahirap hulihin mga kababayan eh. At saka madaling makatalon ng ibang bansa at si Attorney Harry Roque. So ngayon, dito, halimbawa, pag natuloy yung kanyang pag-uwi, sigurado nga abangan niya ng mga gustong magpapogi ba, no? Gustong, magpabida, tapos sasabihin nila, sila ang naka-aresto. Uuwi po, uuwi. Walang magsasabi na na-aresto ninyo, ha? Dahil magkukusa siyang uuwi. At pinag-iisipan niya pa. Pero kung para sa akin, kung halimbawa kung ako si Attorney Harry Roque, hindi na muna siguro ako uwi. Mahirap na mga kababayan. Pagka narito ka sa Pilipinas at notado kang kalaban o hindi naman kalaban, pumupuna, ayan. Pumupuna, yan, kumakalaban, ayan. Sa administrasyon ni Marcos, magigipit ka talaga. Anong ginawa nila sa mga kaalyado ng mga Duterte? Tibagay nakakulong pa yung iba. Diba? Marami tayong kilala na nagipit mga kababayan. Ako sa kanya, kay Attorney Roque, yaangon na lang matapos yung administrasyon ni Marcos. Hindi na muna ako uuwi. Matatapos din naman yan mga kababayan. Di ba? Kayo ho ba? Kung kayo tatanungin, papayag ba kayo na umuwi na lang si Attorney Harry Roque sa Pilipinas o hindi? Paki-comment po. Isusunod ko na po itong video ni Kokak na nilangaw po sa loob ng tanggapan ng OWA sa Saudi Arabia. Wala naman pong lumapit sa kanya mga tao. Babaho na baga. Hindi na type si Kokak, mga kababayan. Kaya patunay lang na nakita nila personal si FL, ayan, nag-video-video lang sila, nag-picture-picture lang, ganun lang. Pero yung, alam mo yung excited sila na makapagpa-picture sa, ayan, kay Kokak, wala ho, hindi katulad kay Inday Sara na nag-aagawan pa yung ating mga kababayan para lang makapagpa-picture sila. Pero ito wala, nilangaw talaga mga kababayan, nilangaw. Kung hindi pa nagsabi yung parang may speaker kasi doon sa loob, merong mikropono at merong speaker na malaki. Kung hindi pa in-announce nung isang mama doon na, palakpakan naman natin si FL. Hindi ho magpapalakpakan. Tinanggal ko lang po yung music. Mahirap na baka makapirate ho tayo, mga kababayan, at hindi po natin kilala ang may-ari nitong video. Makikita niyo naman po sa video na mayroon pong napapalakpakan. Ilan lang. Pili lang. Napilitan lang pumalakpak. Mga kababayan, sa madaling salita nga, nilangaw. Eto na, pasensya na. Dapat napatagal tayo ng kwento.
Di ba? Kaunti lang po yung kaunti lang po yung mga tawag dito, excited, o kumaway sa kanya, no? Para makita siya. Karamihan mga kababayan, hindi man lang tumayo, nakaupo lang talaga Hinayaan lang na lakad-lakad sa dyan. So, ang ginawa niya, dahil nga parang napahiya na siguro siya, pakiramdam niya, siya na lang yung mismong kumakaway-kaway. Siyempre, ikaw kakawayan ka, bilang respeto na lang ba? Yung sapilitang respeto na lang, ikakawayan mo na lang rin siya. Pero yung napansin niyo po, yung dalawang babaeng naka-hijab, mga kapatid nating Muslim, walang pake. walang pake kay Kokak, mga kababayan. Ganyan po ang kaibahan ni BP Inday Sara at ng isang Kokak tablado. Hindi pinapansin ng ating mga kababayan kahit na sumadya pa itong pumunta sa Saudi Arabia para kuno sa isang working visit. Working visit, nakakapagtaka. Kailan pa naging pangulo itong babaeng ito? Ang alam ko, trabaho to ng isang presidente. No? Hindi naman to trabaho ng isang first lady, mga kababayan. Hindi ko maintindihan. Parang silang tatlo nila tamba, Marcos at saka siya. Silang tatlo presidente ng Pilipinas. Umaastang presidente itong tatlong ito. Yung isa naman, yung Marcos, umaastang aso. Sunod-sunuran lang sa sinasabi nitong kanyang Kokak. Di ba mga kababayan, nilangaw po. Nilangaw ang inyong Lola Kokak sa Saudi Arabia sa tanggapan ng OWA. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.